back to Shop Talk. I'm Ria Tanwatco Trillo. Still with us is Father J. Boy Gonzalez of the Philippine Jesuit Prison Service. And also with us are two PJPS volunteers, Presi Miranda and Ludi Levita. I keep saying that wrong. My apologies. All right. As I was saying earlier, you have a lot of interesting stories about how you came to be part of this particular volunteer service. Okay, Ludi, let's start with you, right? You had plans of migrating overseas. Yes. Tapos biglang hindi na po kayo nag-migrate. You decided to stay because of what you were doing with the prison service. Oo. Sinasabi ko nga kay Father J. Boy, after so many years in prison, kung babalik ako, ano kaya ang buhay ko kung wala ako sa bilangguan? Sabi ko, mahirap ang buhay ng salaya, pero mas mahirap pa pala ang buhay sa bilangguan. At sa feeling ko, mas yung aking buhay ngayon, hindi na rin pala masama kaysa sa buhay, yung nararanasan ng pamilya, na talagang mahirap ang buhay nila ng walang tatay na nakakulong. Tapos, sa amin naman, kami naman, pamilya namin, hindi naman kami masyadong maluho. Kung ano man ang mayroon kami ngayon, pwede pala naman pagdugtungin. Ito ang nakita ko sa aking 18 years sa bilangguan. Ang mga anak ko namuhay ng simple at higit sa lahat, sa pagpasok namin sa bilangguan, ito ang paraan na kung kaya ang buong pamilya napalapit sa Diyos. Okay, so talagang nagkaroon ng spiritual growth yung buong pamilya niyo dahil sa mga works niyo with the service. Okay. Miss Presi naman po, you started actually becoming active in prison because your own husband was in prison for a time, right? Yeah. So what made you decide na even after the time na your husband was released to continue? It made me feel more fulfilled. At the same time, parang I felt special in the eyes of God kasi nga parang pakiramdam ko parang I was chosen to be one of His followers because not all are called to go inside and to really serve the prisons. Pero yun na nga, I find it so meaningful. Right. So yun. And if there's one thing that I would like to thank for my husband is for really bringing me there because if not without him, hindi ako nakapunta ng prisons. And you would have never discovered this purpose in your life. Nakalaya ng kanyang asawa, siya na yung napreso. So what kind of fulfillment do you feel when you do this kind of work? I'm sure there's almost no words to describe it. Ako mismo, siguro, ilang riot nang inabot namin sa loob ng bilangguan. Riot? As in, andun kayo sa loob nung nagkaroon ng riot? Riot, nasa loob ng bilangguan. Itong one time pa nga, it's Christmas. Riot sa, mayroon pa noong araw, death row. Pero, ito mismo yung bilanggo, ang nagbibigay ng protection sa amin, na sinishield kami kung ano man ang may gulo sa loob. So, instead na matakot, andyan ang tendency na bumalik at bumalik pa rin. Kasi nga, kahit naman itong mga bilanggo, ibig sabihin, marunong din sila mga laga. Lalo-lalo na sa aming mga volunteers at sa mga tumutulong sa kanila. Ibang protection ang naramdaman ko doon kaysa yung naandyan sa may hold up na dyan. Parang pag sa labas na hold up ka, parang wala kang magawa. Exactly. Doon, there's no one protecting you. Sila. Meron siyang personal bodyguard sa loob ng preso. Ganun. Pero pag nasa labas ka, wala kang bodyguard. Mas nakaka-insecure. Father, for you, what is your fulfillment in this work? Inspiration. There are many dreams that I have, including the dreams of the church, especially in worship. Gusto namin pag nagmisa ka, lahat ng mga tao, kumakanta, lahat masaya, hindi boring. Yung magandang tugtugan. Sa labas, nakikita ko yan. Sorry, babanggitin ko to. Minsan sa Ateneo, di ba, parang kagano'n na yung mga tao, parang wala lang. Kahit sa labas, sa ibang mga di ba, gano'n? Walang response sa'yo. Minsan napakiramdam ko parang utang na loob ko pa na pumunta sila doon para nagsimba. Pero sa preso, doon sa loob ng maximum, yung pangarap ng simbahan kung anong dapat maging ang isang misa
ay matatagpuan at nagiging ganap mismo sa loob ng preso. As in, makikita mo, lahat sila naka-orange. Bureau of Correctionals, di ba? Prison number. Pero kumakanta sila lahat. Kumakaway na. Kumakaway pa lahat. Tapos, yung choir, bonggang choir, may rondalya, may gitara, may organ, ganyan. Buong buo. Tapos, hindi lang yan. Alam ko kung ano yung nagawa nilang kasalanan. Alam ko yung na may rapist, may magnanakaw, may nag-stop at saka lahat-lahat na. Pero kapag nasa misa na, mararamdaman mo na, mahal na mahal sila ng Diyos. Pag kumakanta sila ng Panginoon, maahawa ka, di ba sila yung mas, kanila yun eh. Correct. Parang the Lord really came for the sinners and not for those who are well. And me, a priest, inaamin ko, makasalanan din ako. Sabi ko nga, I feel so at home here. Walang self-righteous, alam mo yun? And we are all worshiping together. And that's the inspiration I get. So, in other words, what happens to me? I think I'm growing to become a better priest. More compassionate. You know, That's amazing. than more judgmental of other people. Yeah. Na pag nagsabi sila, natatakot sila lumapit sa pare. Kasi, ako, Father, makasalanan ako. Gusto sabihin ko, para-para lang tayo. Ayan. Pero I think that is what is being missed. That compassion, at the end of the day, is a law of love. And it's the greatest commandment. And who are helping me to become more compassionate? The prisons. I mean, the prisoners. Right. Those who were ostracized by society, those who were deprived of love, are the ones teaching me how to love. It's amazing. Really an At amazing saka hindi way lang of yun, looking at Padre. it. Sa luwalhati, sa papuri, kung sinong nagpupuri, talaga ito yung mga bilanggo. Makikita mo kung paano sila magpupuri. Talagang totoong nagpupuri sa Diyos. Kasi sa laya, pag nagpuri, basta na nakaganon. Kung ano man ang Daming posisyon. ibang iniisip, Oo, di ba, habang Pero ang kumakanta. bilanggo, Oo. pag nagpuri talaga, kaming mga lay volunteers, Mararamdaman mararamdaman mo at mararamdaman mo. makikiisa ka sa kanila. Kasi doon mo mararamdaman kung paano mag-praise. Oo, 110% sila Yes, present oo. during Sabi the ng estudyante service. ko, the most meaningful mass sa kanya ay yung pumunta sa preso. Nung nagsabi sila ng Cordero ng Diyos sa Libawa, tapos, di ba, peace be with you, nandun lahat ng mga pamilya nila, tapos nagyaya ka pa ng Christmas. Siya yung iyak na iyak. Oy. Kasi totoong kapayapaan binibigay nila. Hindi para mamanok na parang wala na. Parang manok. Totoo naman eh. Sino mo mga nagsisimba? Parang wala lang sa kanila yun. Dito, totoong. Exactly. They really mean it. How different is serving the prisoners and serving the poor? Is it the same thing, or do you think No. there's a big difference? For me, there's a big difference because first, I'd like to address this stigma na sinasabi nila, no? The stigma of the outside and the stigma of being inside. So, yung being inside is one of the member of the family, like sa scholarship program namin. The scholars are really stigmatized because of what happened to their fathers. Actually, nagiging victim sila of what their father did. Na hindi naman sila yon, but they are being branded. So, yun yung nakakasira sa kanilang ambisyon, pangarap sa buhay, even their whole personality nasisira. Kasi pag tinawag na silang anak sila ng bilanggo, parang, oops, it really goes down. Yeah. So, nawawala. So, yung inferiority complex nila, sobrang malakas. So, I always tell them na wala kayong kinalaman sa kasalanan ng inyong mga magulang. You have your own life to live. Gandahan lang ninyo ang buhay ninyo, attitude ninyo towards life. May formation program ang scholars, ang scholarship program ng PJPS, matutulungan kayo. So, yung stigma talaga, being the wife and being the son and daughter of an inmate, hindi siya ganun kadali. Yun. So, yung sa labas naman, yung stigma ng sobrang pagkatakot ng mga tao, na wala naman sila dapat ikatakot, kasi itong mga taong ito, hindi naman lahat dinala dyan dahil may kasalanan. Yung iba, we're just victims ng pagkakataon, ng sitwasyon, ng lipunan natin. So, hindi nila naiisip. Ang naiisip lang nila, yung kasalanan. Aside from that, sa ngayon kasi may mga 60 scholars na kami na nakagraduate, and wow, they really made a difference in their lives. Meron isa kaming success story,
na nag-separate na halos yung magulang niya. Then he graduated, nagtrabaho sa Saudi. So ngayon, there are even, I think, 8 or 9 in the families, pinag-aral niya yung mga kapatid niya. Wow. Nakalaya na rin yung tatay niya. Hanggang ngayon siya ang sumusuporta. Nag-asawa na rin siya, pero from him, nasuportahan niya yung sumunod na kapatid at sumunod pa. So parang naipason niya yung kanyang gifts na natanggap sa Diyos. So sa ngayon, married na siya, successful pa rin siya nagtatrabaho. Kalaya na yung tatay niya, tapos nagtatrabaho na rin yung ibang mga kapatid niya. May nag-aaral na lang yata na 3. Wow. So, they really made a difference in their lives. At the same time, yung malink mo yung pagkawalay ng isang tao sa pamilya niya, so malaking bagay. Yeah. Although there are people din sa loob na they really choose to really mapawalay sila. Naging desisyon na nila yon. So kami naman, may paggalang kami sa mga taong tulad nga kanina, sabi ninyo na tawag dito na yung iba, nakakatakot. Parang ayaw na nilang matulungan, ayaw nilang tulungan ang sarili nila. Pero the most important thing is, andyan lang kami, nagawa namin anong dapat namin gawin. Right. In the end, parang Lord, eto na, bahala ka na. Kasi in the end, Correct. parang hindi naman lahat tayo yung gagawa eh. Talagang Exactly. aasa tayo sa awa at pagmamahal ng Diyos kung ano yung the right time for these people. Exactly. So at least you guys are there para mabigyan sila ng options. Yeah. Right? But I think at the end of the day, it really has to come from them. Okay, so obviously it's Christmas time. What are your plans for all the people that you're helping? How would you celebrate the holidays with them? Well, let me begin with the basic. The basic is simple. We need people to visit the prisoners. Yes. There is a term, I guess it's good for people to know. They call it buryong. Ano yung buryong? It's a psychological stress brought about by extreme loneliness. What happens to the people na nabuburyong? Nagiging suicidal, nagiging violent, nagiging withdrawn, at basta isipin mo lang kung anong ibig sabihin na walang nagmamahal sa'yo. Kaya ano nangyayari? Yun, nagiging violent sila. Minsan, yun din ang cause ng riots, di ba? And nangyayari yun kailan? During Christmas.